Hello mga kabayan. Ito na naman po ang inyong kabayang Ed, kumakatok sa inyong mga tahanan upang kayo makadao pang palad maski sa ilang minuto lamang. At ngayong hapon na to ay marami tayong pag-uusapan at pagsasaluhan. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung magpasalamat muna sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang inyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayong hapon ay excited ako dahil meron tayong bagong recipe na alam kong matutuwa at magugustuhan nyo at ng inyong mga kasama sa bahay. Ang recipe ito ay pagkaraniwan din lamang siya pero para sa akin ay masarap siya. At ang recipe ito ay walang iba kundi ang binagoongang baboy ala Kabayang Ed. Tara na, gawin na natin to. At bago natin umpisa ng pagluluto ay atin munang alamin ang mga sangkap na ating gagamitin. Una, meron po tayong 3 pounds ng pork butt. Meron din po tayong isang sibuyas. At meron din po tayong dinikdik na bawang. Meron po tayong paminta. Meron po tayong kamatis. Meron po tayong talong na ating ihahalo. At meron din po tayong bagoong na gagamitin natin para sa ating lulutuin. Meron din po tayo dito 2 kutsara ng asukal at gagamit din tayo ng suka maya-maya, ang mga kalahating cup para man-neutralize niya yung bagoong. Sa isang non-stick pan ay ating umpisahang pagmantikain o iprito ang ating pork butt. Maglalagay tayo ng small amount of oil at atin pong pipirituin ang ating pork butt para medyo mag-brown siya. So ayan po, ihahanay lang natin dyan. Kabayan, kung mapapansin nyo, medyo nag-iba na ang kulay ng ating karne. So, atin siyang hanguin at pwede na natin umpisahan ng pagsasangkot siya. Ika nga. So, yan. Medyo nag-brown na. From the same oil, mga kabayan, ay ipiprito na rin natin yung talong ng malagihay. Yan. Para hindi na natin siya problemahin maya-maya. Siguro mga 5 minutes ang proseso nito. Ayan mga kabayan, so medyo luto na yung ating talong at ihahalo natin ulit yan maya-maya pag malapit na maluto yung karne. So the purpose of this is para magkaroon lang siya ng touch of being fried. Ganon. Hindi po siya magmumukhang nilaga pag sinama natin doon sa proseso ng pagpapalambot ng karne. So, ganyan lang po siya, kadali. At umpisahan na natin maggisa-gisa ng bawang at sibuyas at kamatis. Okay? Yan. And we can start sauteing the ingredients. So, ako, paborito kong ginagamit yung tawag dito, yung yari sa kahoy na pang sangkot siya. Okay? So, ayan, kinukuha natin yung nasa gilid na yan. Ang apoy natin ay nasa medium-low para hindi ganong masunog. Susunod natin yung sibuyas. Ayan. I think we need some love of oil para mag-caramelize yung ating onion. And the best ingredient to trigger that caramelization is by putting a little bit of salt. Ayan. Okay. Halo-halo lang po yan. Sana ay maging masarap ang kalalabasan. Pero I'm sure mga kabayan na masarap ito kasi wala pa naman tayong
niluto na hindi nakapasa sa ating hinampalan ang aking mga family members. So they love everything I cook. So I guess pag nakapasa sa kanila pero pag tinikman ko po mga kabayan, talaga masarap din naman siya. So mahilig akong kumain. So I know what is good and what is delicious and not. Okay? Takpan muna natin ng konti at maghintay tayo ng ilang minuto. So, ayan mga kaibigan, at medyo malambot na yung ating mga sibuyas, bawang at kamatis. Ay pwede na natin lagyan ng bagoong. Okay? Hold on. So, gagamit po tayo dito ng nabibiling bagoong sa tindahan. Ayan. Medyo lagyan natin ng konting generous na bagoong kasi ang tawag dyan ay binagoongan. Right? So, halo-halo lang po. Pagkatapos nito ay sasama na natin yung karne at atin na siyang palalambutin. Lalagay po natin yung karne. Okay. Meron pa tayong kaunti dito na nauna. Halo-halo lang po mga kaibigan, mga kabayan. Bali, lalagay din natin yung ating paminta. Yan. At atin po siyang lalagyan ng tubig ngayon para pakuluin at atin siyang palalambutin. Ang tubig po nito mga kabayan pantay lang din itong karne. So, we're going to get some water. So, head pa. So, bali 2 tasang tubig. Atin siyang ilalagay muna sa medium high para kumulo. Tapos pag kumulo siya, we will put it down to medium low for I guess 45 minutes. Okay, let's wait for that mga kabayan, okay? Kabayan, habang hinintay natin yung ating pinapakuloang karne, tayo maghuntahan muna. Wala ba kayo napapansin? So, parang napakabilis ng daloy ng panahon. So, Mayo na ngayon. So, in few months, maririnig na natin yung mga Christmas songs, right? So, sana makaraos tayong lahat. Matagpos natin ang taon ng maayos at mabiyaya, ika nga. And ako, ang wish ko, my Christmas wish is the ultimate wish, I guess, for this Christmas, sana makauwi ako. Sana makasama ko kayo muli dyan. Maski sa ilang sandali lang, ilang panahon, ilang weeks lang. So, I think that's enough for me para makakwentuhan ko naman kayo, makabalitaan kayo, at makita ko aking mga kamag-anak, mga kaibigan, pati na ang aking mga kaklase. So, I think ganun din kayo. Sana magkaroon din kayo ng how do you call this? Masaganang panahon ng Pasko. I know medyo mainit dyan ngayon sa atin sa Pilipinas. So, ingat lang po mga kabayan. At makakaraos din tayo. So, pasasama't matatapos din ang summer. So, ayan mga kabayan. At pwede na nating ihalo ngayon yung ating talong. So, pwede din natin ilagay sa gilid. Lalambot na rin po yan. At mukhang masarap na siya mga kabayan. So, halo lang natin yan. Tapos, ilalagay natin yung tawag dito, sugar.
to neutralize the saltiness of the bagoong. Pero ang final touch niyan ay lalagyan natin siya ng konting suka as well. So, mag-aabot-abot na po ang lasa niyan. Tansyahan na lang po yung ating suka, mga 2 kutsara siguro. So, mahirap naman mabigla sa suka, baka maglasang paksiw. Okay, so mga 2 kutsara na po, yan. Okay, pabayaan muna natin siya kumulo, huwag natin gagalawin. Then after that, I think ready na yan. So, kailangan maghanda tayo ng kanin para ating matesting. Okay? Kabayan, medyo pinapakati na lang natin yung sabaw niya. Pero pwede na natin siyang tikman kung ano pa ang kailangan natin idagdag o what have you. So, yaman na. Sarap mga kabayan. Another successful recipe, I guess. So, shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Manila, si Lou. So, successful yung ating binagoongan. Kabayan, pwede na po natin siyang tikman at nang malaman natin kung gaano siya masarap. Kabayan, isa na namang matagumpay na recipe ni Kabayang Ed. Alam kong pag kayo nag-try nito ay magugustuhan at magugustuhan ng inyong mga kapamilya. And with that mga kasama, let's take the first bite. Okay? Okay. Wow, this is good. Another wonderful recipe. Salamat po at natya po ano lang sabi nga nung miss ko. Nakachamba ka na naman ha. So hindi po ito chamba. Ito po yung pinaghirapan natin para kayo ay mapagbigyan ng kasiyahan. At kung susundan nyo yung ginawa kong step sa pagluluto, I'm pretty sure you will arrive in the same taste as I have it now. So, with that mga kabayan, maraming salamat po at sa susunod na linggo, isang request lang po, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para marami pa tayong mapagsaluhang recipe. With that mga kaibigan, mga kabayan, maraming salamat po and maraming salamat sa lahat. God bless.